Duterte, mga kababayan ko, hinihiling na dito na bawian ng buhay sa Pilipinas. Mga kababayan, sapagkat mga kapatid, hiling po ng mga kampo ni Duterte dahil ang sitwasyon daw po ng dating Pangulo ay butot balat na. Mga kababayan ko, butot balat na mga kababayan. Hindi na po maipinta yung kanyang face lock, mga kapatid, dahil sa sobrang kapayatan na ng dating Pangulo. So sa makatuwid mga kababayan ko, ang sabi po isang bulate na lang mga kababayan ko ang pipirma. At yung mga balita po na yan mga kababayan ko ay mainit po na pinag-uusapan ngayon sa loob at sa labas ng social media. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, ito po ba ay isang malinaw na paawa lang ba sa taong bayan o may katotohanan? Mga kababayan ko, na isang bulate na lang ang pipirma dahil skinless na po. Ay, skinless tuloy. Ang gunisa yun eh. Po, skinless. Ano ba yan? Butot balat na daw po, mga kababayan ko, ang dating Pangulo. Skinny. Mga kababayan, ito ang mga mainit na balita. Ayaw pakialaman ng Malacanang ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cremate kapag namatay siya sa The Hague. Ayon sa palasyo, usapang pamilya ito at nasa mga Duterte ang desisyon. Si VP Sara nagsabi na gustong makremate ng ama nang bisitahin niya ito muli sa The Netherlands. Nako mga kababayan, papayag ba kayo mga kababayan ko? Ayon sa bise, nakakalungkot man, natural lang daw ang ganitong habilin mula sa amang 80 taong gulang na. Nako. May tanong ako sa mga kababayan natin. Mga kababayan ko, papayag ba kayo na iuwi pa sa Pilipinas yung abo kung sakaling gusto daw makremate nito ni Duterte? Mga kababayan, tatanungin ko lang papayag ba kayo? Alam nyo ano yung opinion ko, mga kababayan? My number one opinion, mga kababayan ko, kapag ang abo ni Duterte inuwi sa Pilipinas. Makinig kayo mabuti. Importante to. Importanteng alam ninyo. Okay? At kapag hindi naman inuwi ang abo ni Duterte, ano ang pwedeng mangyari, mga kababayan ko? Okay? Eto. Number one, mga kababayan ko, I think, mga kababayan, naghahanda na ang kampo ni Duterte sa pwedeng mangyari sa kanya sa Netherlands. Sapagkat, according to the legal wife of the former president, is butot balat na si Digong. Hindi malabong mangyari na butot balat na talaga yon dahil hindi na makakapag-exercise yung tao doon. Mag-isang nagmemedyas, mag-isang nagsusot ng damit, mag-isang naggagala doon, mag-isa niyang kinakausap ang sarili. Mga kababayan ko,